Okay, good morning mga kaawat. Ngayong umaga po, itutour ko kayo sa ilan sa mga popular na kainan dito sa Kasile to Rebpal. So, sa mga baguang biker o yung mga hindi pa nakakarating sa lugar na to, minsan kasi nagkikwento, saan tayo kakain dyan? Saan tayo dyan pupunta? Baka wala tayong mga kainan. So ngayon, gagayad ko kayo kung saan tayo pwedeng kumain from Rebpal to Kasile. So, i-start natin yung documentation mamaya pagdating sa pagdating siguro sa Nubali Circle. Hi, morning! Saan po kayo? Rebpal, ibablog ko lang yung mga kainan. Oh, kaway-kaway, Brad. Awat TV subscribe nyo lang. Shoutout kay LJ! Shout out nyo na isa, shout out nyo. LJ na pawit! Okay. Sige, sige. Okay, ingat, ingat. Sa mga kaawat, nandito na tayo sa Nubali Circle, dito sa Rotonda. So kung mapapansin nyo, marami pa ring bikers kahit na weekdays. Actually, ito na nga yung pinili kong araw kasi pag weekends dito, nako grabe ang bikers, napakarami. So hindi masyadong mahirap umakyat ng Rebpal pagka hindi masyadong marami yung biker. Pag punong-puno, ang hirap kasi umakyat masyadong crowded yung lugar. So ngayon, tinry natin ng weekdays pero kung mapapansin nyo, dami pa rin. So, morning. So, okay. So mula dito sa circle, ito nakikita nyo naman. Dito tayo kakanan papuntang Marcos Mansion. So ito, mga papunta rin to ng Rebpal siguro. So sundan lang natin yung mga yan. So ito na, malapit na tayo sa Twin Mansion. So marami rin nagbabike ngayong araw na to. Tama, holiday nga pala bukas. Tuesday ngayon, so holiday nga pala bukas. So dito, punta natin yung isang kainan dito na medyo malit lang. Actually ito yung first stop na kainan So ito yung first stop dito sa mga iba na mga newbie after ng Hacktail ng Marcos Mansion. Iba dito na kumakain. So dito sa first stop natin na to, mostly nakakain lang dito yung mga ganyan, lugaw, buko. So wala talaga dito yung mga heavy meal. So pagka gusto mo medyo tawid gutom lang ng konti, yan, pwede na rito. Kaso ngayon, parang wala silang stock na buko. So okay, ito yung first stop. So punta muna tayo sa susunod natin. Okay. So mula dito sa natin yung kaan. Hoy! Okay, gaway. Shoutout na kayo. Shoutout sa Double JK! Sige. Saan kayo? Dalabas mo yung balahon! Okay. So yan, may mga ilang bikers tayo na nakita dyan. So ito yung pangalawang kainan dito, si Mami Teres Mansion Bike Stop. So dito, meron ng mga rito, spaghetti, palabok, buko. Pero ngayon, parang medyo walang buko masyado. Walang baba. Okay. So yan yung pangalawang kainan dito. So after ng Marcos Twin Mansion, nadaanan natin yung dalawang maliit na kainan. So next stop na tayo. Next stop natin na rito is yung kay Tita Joy Pahingahan at Kainan. So ngayon nandito na tayo sa Tita Joy's Pahingahan.
So tingnan natin kung open na si Tita Joy. At nang matikman natin ang pinagmamalaki ng puso ng saging. Okay guys, mga kawat, nandito na tayo kay Tita Joy's pahingahan. Ito, hindi pa raw siya nakapag-ayos, pero ano to surprise visit ito. So isa to mga kaawat sa mga kinakainan ng mga bikers dito sa Kasili. Once na nandito ka sa Kasili, pag akyat mo ng unang Kambalahon, left side mo, ito na kaagad yung una mong makikita, Tita Joy's pahingahan. Dito masarap dito, pakita ko sa inyo pahingahan niya. Tita Joy, balikan kita. Okay guys, ito ang kanyang pahingahan. Yan, may awat logo. Yan, mga tarpaulin ng mga bikers group dito. Pag pupunta kayo ng Matang Tubig, ito yung way. Dito kayo mag-iwan ng bike. Papunta dito sa Matang Tubig. Ito si Tita Joy. May mapa pa pala. Ito yung mapa. Papunta Matang Tubig. So ito po yung owner ng Tita Joy's pahingahan. Hello. So dito, Nakaayos. okay lang. So ano yung mga specialties nyo rito mostly sa mga bikers? Number 1, ang specialty namin ay lumpiang puso. Magkano naman to, Tita Joy? 2.30. 2 pesos for 30 pesos. So malalaki naman siya. Yes. So minsan may mga ulam din kayo rito, no? Like adobong manok. Isa sa nagustuhan ko rito yung dinuguan mo Masarap, yung may gata. Nagustuhan din namin yon. So guys, dito pagka medyo umakyat kayo ng Kambalahon, gutom na kayo, kaliwa lang kayo, Tita Joy's pahingahan. Actually, madalas kami rito. Reunion na awat dito namin ginanap. Kay Tita Joyce, ang dami namin nun. Siguro mga almost 40 kami. So yun, ito po ang owner, si Tita Joyce. Tandaan yung mukha. Pag nakakasalubong nyo, kayo na bahala So siya ang owner ng Tita Joyce pahingahan. Ganda, no guys? Okay guys, akyat na tayo ng Kambalahon. Ito na yung pangalawa, yung medyo mahaba. So sayang, walang panluto na lumpiang puso ng saging si Tita Joy. Hindi raw niya kasi in-expect na holiday ngayon. Akala niya wala masyadong magbabike. So next stop tayo. Yung pupuntahan natin ngayon sa susunod is yung kay Mami Tess. So actually madalas ako kumain dito Hilig kasi ako sa pag ganito nagbabike, rice, bangus, o kaya specialty niya dati is yung tapang kalabaw. Ewan ko lang kung meron ngayon. Okay mga kaawat, bago dumating kay Mami Tess sa gawing kaliwa, meron na rin kainan sa kanan. Itong James Janet Kitchen. Nagsiserve sila ng breakfast with brewed coffee, lunch and dinner. Open from Tuesday to Sunday. Pero wala pang customer. May binalot na rin pala rito. So ngayon, dito na tayo kay Mami Tess. So okay tayo. Okay guys, nandito na tayo sa kay Mami Tess place. Actually ito, kainan din to. Kaso medyo nang bumagyo, parang sira, natanggal yung mga tarpaulin niya. Pero kung makikita nyo, dami pa rin mga customer Yan, ikutan natin. Ito po ang owner ng Mami Tess. Ito po si Mami Tess. Busy si Mami Tess. Ito ang kanilang mga menu for today. So, tikman natin yung kanilang famous na tapang kalabaw. Sarap. Sarap yun Tagal ko nang hindi natikman ulit. So, mamaya papakita ko sa inyo yung tapang kalabaw. So, ito na mga kaawat. Tapang kalabaw. With kaping barako. Okay, sausawang may bawang. Okay, sasawa ko na to. Solve. So, kailangan na magbayad. Bayad! So, okay guys, tapos na tayo rito kay Mami Tess. Mami! Ano na ako?
Nag-vlog ka na. Oo, kanina kinukunan na kita. Habang nagdadala ako. Hanggang ngayon. Hanggang nagdadala. Para natural na natural yung kuha. Hindi ko alam yun, nakakainis ka, baka pangit Okay lang. Mas maganda yung natural. Ano bang size mo, sir? Medium ako, hindi na. Pagbalik ko na, Sige, nakakahiya na. dala ko na lang sana sa hindi Okay pagbalik lang, ko na lang ang pagbalik ko bayad. na lang. Oo. Ay siya, bahala ka na mag-edit siya. Oo, ako na bahala dyan. Thank you, salamat. Okay, thank you. Okay, okay. Thank you, thank you. Okay mga kaawat, nakapag-breakfast na po tayo kay Mami Tess. So, next stop po tayo. So, few meters lang kay Mami Tess na kainan, makikita nyo kaagad yung kay Mami D. So, si Mami D, isa siya sa pinaka-pioneer na nagtayo ng kainan dito ng mga bikers sa Kasile. So, before kubo pa lang yan, pero ngayon kita nyo na. Ang ganda na ng pwesto niya. So, ito na, Mami D Bike Stop. Yan. So, ikutan natin ng konti si Mami D. Marami rin kumakain. Good morning, Mami D. Morning. Ito po, nag-vlog ako. Wow, vloggers ka na rin Okay mga kaawat, ito po ang owner ng Mami D Bike Stop. Ganda-ganda niya. So, Thanks, Mami D. yeah, invite ka na. Punta lang ba kayo dito sa Mami D Bike Stop? Tambay-tambay lang po pag may time. Libre kape. Andy Cafe. Yun. Yun, at nandito yung mga pagkain pagmasa na kayang-kaya ng mga siklista. Mami D Bike Stop. Like na rin po yung page ng Mami D. Meron din. Actually mga kaawat, trivia lang natin. Si Mami D, isa siya sa pinaka-pioneer na nagtayo ng kainan dito sa Kasili. Kaya popular na popular si Mami D sa mga bikers dito. Kaya kayo dyan, yung mga baguhan na magagawi dito sa Kasili, kita nyo naman, na-guide ko na kayo sa papunta rito kay Mami D Bike Stop. At ito, nasa harapan natin mismo ang may-ari, ang pagkaganda-ganda si Mami D. Yun, yun na lang po. Thank you, sir. Thank you. Okay. Maraming salamat. I-subscribe niyo po yung TV channel ni Sir Awat TV. Awa TV. Yun po. I-subscribe niyo po. Yung mga lugaw girls ko, yung mga tindera ko, Ayan. i-subscribe po natin. Saka natin ang Awa TV. Okay. Thank you. Okay guys, mga 1 kilometer after ng kay Mami D. Ito, papunta na tayo sa Rose Eatery, kaso mukhang parang sarado. Yung sinasabi kong kainan ng mga sausages na mga imported na maganda ambience sa likod. Pag kumakain ka, sarado siya. Ayan siya. So guys, hindi natin mapapasok, hindi natin mapapakita sa inyo ang itsura ng loob niyan. Pero okay dyan, Brad. Sarap din dyan mag-almusal. So next stop tayo. Okay guys, dito na tayo. Isa sa pinaka-popular na kainan ng Lomi dito sa Kasile, ang 146 Lomi House. Okay guys, silipin natin. Morning. Dami rin kumakain, mga kawat. So yun, mga kaawat, almost 18 kilometers na tayo. Sige, go pa rin hanggang makarating tayo sa Redpal, which is ang last nating ipapakita is yung nasa KOR o King of Redpal, yung nag-iisang kainan doon na All is Well. Pero sa ngayon wala pa tayo sa All is Well, malayo-layo pa. So paglagpas natin ng 146 Lomi, ito gawing kanan, meron din dito. Pag gusto nyo bumili ng mga kaping barako, meron dito. Yan o. Guys,
Coffee Processing Center. Yan. Parang kooperatiba yan. Mura ang kaping barako nila dyan. Okay guys. Tara, start na tayo rito sa makunat-kunat na to. So, saan pa kayo galing yan? Ha? Sa? Mamatid. Oh, mabuhay. Oh. So, ano pangalan ng grupo? Wala pa. Oh, Mabuhay Bikers. Kaso, yung mga kasama niya nandun sa unahan. Kaso hindi ko po sila kagrupo kasama. Okay. Sumang Yapos ng Sexy Mami TikTokers. Okay. Ayos. O sige, shout out ka na doon sa mga kasama mong hindi sumama. Sila Boss Nelson. Boss Nelson. Awat. Ha? Awat din. Sila Boss Dan. Walang iya, awat pa naman, hindi sumama. Sila Boss Dan, sila Boss Eric. Yun, si Dan at si Eric. Oh, eto na yung mga kasama nyo. Sumama, sayang. Nag-uumpisa na rito sa Kalbaryo. Okay, trivia muna tayo dito sa Dapdap. Actually, popular to sa tawag na Dapdap eh. Pero pagka tiningnan mo to sa Strava, ang definition nito ay 2 km pain. Pero may mga ibang bikers na kung tawagin ito ay Kalbaryo. So bakit tinawag na Kalbaryo? Tingnan natin. Ayan, umpisa pa lang, Kalbaryo na iba. Nag-aakay na. Magbubuko tayo. So, kailangan natin mag-replenish ng electrolytes. Sana may buko. Huh! I love to bike. I love my bike. Okay, salamat kay Kuya. Nakasabay natin sa 2 km pain. Pangalan pala nito ay Dayanas at Tagaytay. Yan. So, may mga pagkain din dito kung gusto nyo kumain. Ayan, oh. Buko girl din ang talang kung tawag nito before eh. So ngayon iba na. So ayan mga menu nila. Yes po. So ito na tayo. KOR. So hanggang dito lang. Baba na tayo. Magtitinda pa tayo sa shop. So pinakita ko lang sa inyo yung last na kainan na makakainan nyo rito. All is well. Yan. Yan po mga guys. Okay. Wow. Morning. So ito po, yung huling kainan. Hindi na tayo dadaan. Hindi na tayo kakain. Busog na eh. So ayan. Picture taking sila dito sa KOR. Hello. Ay. Ito mga bikers. Dami dito yan. Ayan o. Ayan. Nakalimutan na. Isa pa nga pala rito, Bulaluhan. So, overlooking din sa bangin yung pwesto niya. Maganda. Kitang-kita mo yung view na pinanggalingan natin. Doon sa baba. So, ito. Yung kubo-kubo na Bulaluhan. So, ito. Hanggang dito na lang tayo. Bulaluhan dito sa Regpal. So yan. So, sarap. Ganda nakit natin, mga kawat. Malamig. Ito po, Bulaluhan, Dapdap West, Tagaytay City. Okay. So dito lang tayo. So makikita nyo mula rito sa pwesto ko yung People's Park. So yan na yung Palace in the Sky. Hindi na tayo pupunta riyan. Kapraso na lang din naman yun eh. So hanggang dito lang muna yung papakita natin. So ito, ikutin natin ang konting pwesto ni Bulaluhan. Mga kaawat, baba na tayo ng Dapdap. So ingat lang dito, marami kasing umaakyat, maraming nagpipicture. So kailangan natin ng dobling ingat.
tayo. Magkano po buko? 25,000. So buti dito, meron tayo guys sinabot na buko. Pabibili na lang po yan kanina sir. Okay. Ah, sarap. Ah, Wala ko yan. dito na po tayo nakakita ngayon ng buko sa kakainan ni ate. Ano ba pangalan ng kainan mo dito ate? Jonalyn Store. O, sa mga akyat po rito sa Red Pal, pagdating nyo rito sa Barrio Ginting, nandito po si ate, may tindang buko. Okay mga kaawat, pauwi na tayo. Ito na, malapit na tayo sa shop. Okay, so total distance natin for today 43 kilometers, 43 point something. So hindi na natin kukunin something, malapit naman na tayo sa shop eh. So 43 kilometers po total distance. Ito medyo maaga pa naman tayo nakauwi, nasa 10 AM. Ipakita na natin yung mga kainan. So sa mga first timer o hindi pa, Tagaytay lang. So sa mga first timers, saka hindi pa masyadong familiar sa lugar, yung mga baguhan pa lang. So yun, nakikita nyo yung mga kung saan kayo pwedeng kumain or mag-almusal pag-aakit kayo ng Red Pal. So okay guys, subscribe lang po kayo sa channel natin ha. And then marami pa po tayong videos na parating. Thank you.